kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi Frilibricum Church ubos sa pagpasiugda sa Mungkado Equi Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong gabi mga kaigsunan, hinigugma ug malipayon nga kita karon aniya na usab sa maong programa sa atuang broadcasting ministry. Samtang musulod kita niini nga aniya kita karon nining bagong tuig, ato hinumduman nga ang matag adlaw usa ka gasagikan sa Dios ug usa ka higayon nga mapalawom ng panato ang atong pagtuo, mapalig-on ang atong pag-alagad ug mapadayon ang atong bulaton sa pagbantala sa may balita sa gingharian sa Dios. Ang miaging tuig igsoon higala tingali puno sa mga hagit, kausaban ug pagsulay apan pinaagi sa tanang kahimtangan. Nakita nato ang mahigugmaong pagiya ug suporta sa atong Ginoo bisan pa sa kalibutan nga puno sa kawalay kasiguruhan. Padayon kitang gipalig-on sa iyang pulong ugsa atong espiritual nga panaghiusa isip mga magtotoo. Karon nga tuig igalag igsoon, daghan na usab kitang mga oportunidad nga sa misteryo sa pagkigpulong sa mga tao sa paghatag paglaom sa mga walay kasiguruhan o sa pagpakita sa gugma sa Dios. Pinagi sa atong mga pulong ug buhat, hinaot unta nga gamiton nato kining bagong tuig sa mga madasigon nga pag-alagad, mas mainiton nga pagmantala ug mas hugot nga pagsalig diha sa Dios sa tanang butang nga atong buhaton. Busa karon higayon na higala, pinaagi nining atong broadcasting karon atong padayon ang paglig-on, palig-unon nato ang atong pagtuo ug magdasig sa usag-usa ug magpokus sa espiritual nga mga tumong nga magdala kadato mas duol kang divine equilibrium. Hinaot nga kining bagong tuig mahimong usa ka tuig nga puno sa paglaom, kalipay ug panalangin sa atong tanang samtang nagapadayon kita sa pag-alagad kaniya sa tibuok nga kasing-kasing. Ang Biblia nagapakita nga ang Dios nagpadayag siyang kaugalingon sa lain-laing paagi sa nagkalalaing panahon aron matabangan kita, aron matabangan ang katawhan nga maila siya o masabtan ang iyang kabubuton. Kining mga pagpahayag makita sa Amahan, sa bugtong Anak ug diha sa Espiritu Santo. Mga igsoon mao ni atong paghisgutan karong gabi una. Anda mo na to ang mutungunahon kasing-kasing sa pagpamati sa katuyuan sa Dios sa matag hugna sa iyang pagpadayag. Kaya na tulo man ni kapag hugna sa iyang pagpadayag, mao ni atong subayon igsoon ug unsa ang pagpadayag sa una, ikaduha, ikatulo. Ang unang pagpadayag mga igsoon sa hugna sa Amahan sa ngalan nga Jehovah. So atong tan-awon ang Dios isip magbubuhat og tigbuhat sa tanang butang. Sa sinugdan ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingong isip magbubuhat sa tanang butang. Siya ang tinubdan sa kinabuhi, kahusay ug katuyuan. Ang katawhan sa karang panahon na kaila sa Dios isip, Dios balaan, Dios nga makagagahom, Dios nga matarong ug Dios nagahatag og balaod. Sa simula ipinakita ng Dios ang kanyang sarili bilang lumikha ng lahat ng bagay. Siyang pinagmumulan ng buhay, kaayusan at layunin. Ang mga tao noong unang panahon ay nakilala ang Diyos bilang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan,
Diyos na matarim at Diyos nagtatag ng batas. Ang Deuteronomy 6:4 nagaingon, pamati Israel, si Jehova ang atong Diyos, usa lang siya. Makinig ka Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isa lang. Ang Isaiah 64 versikulo 8, apan karon o Jehova, ikaw ang among aman, kami ang puti nga yuta, ug ikaw ang maghuhulma. Ngunit ngayon o Panginoon, ikaw ang aming ama, kami ay puting lupa at ikaw ang aming magpapala. Ang papel sa balaod ug propeta, ninihog na ang Diyos naghatag og mga sugo aron mapaybaluan sa katawhan unsa ang matarong, mga pahimangno aron malikayan ang mga sala, mga saad nga adunay umaabot nga kaluwasan. Sa panahon ito, ang Diyos ay nagbibigay ng mga utos upang malaman ng tao kung ano ang matuwid, mga babala upang iwasan ang kasalanan, mga pangako ng kaligtasan at darating na hinaharap. Ang Salmo 103 verse 13, sama sa amahan nga maluluyon sa iyang mga anak, mausab ang kaluoy ni Jehova sa mga nagkahadlo kaniya. Ang Salmo 10:3, kung paano ang may maawain sa kanyang mga anak, gayon din ang awa ng Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Exodus 19 versikulo 5-6, karon kung magapadayon kamo sa pagdungog sa akong tingog ug magabantay sa akong kasuguan, ingon ang Ginoo, kamo mahimong akong panulundon. Kung baga mga years igsoon, kung kita masinlundon sa kagustuhan ug pulong sa Dios, gi-recognize na nga kita manununod sa iyahang mga pulong. Exodo 19 versikulo 6, ngunit kung ito ang inyong didinggin ang aking tinig at susundin ang aking tipan, ay kayong magiging aking pag-aari. Ikaduha mga kaigsunan nga punto, dili sa ikaduhang hugna sa pagpadayag sa Dios. Una, ang ngalan sa amahan nga mao siya magbubuhat. Ikaduha, atong nasayran nga ang Dios nagpadayag diya sa bugtong anak nga si Jesucristo, ang ikaduhang persona siya Dios. Mao kini atong lantawon. Kitang tanan mga Kristohanon sa tibok kalibutan, kita diri sa Pilipinas 100% or pila ka porsyento mga, pero recognize kita nga ang atong nasod usa ka Kristohanong nasod nagtotoo ni Kristo. Ang Dios na himong duol sa katawan, sa tukmang panahon ang Dios nagpanayag sa iyang kaugalingon diya sa bugtong anak nga si Jesus. Pinagi kang Jesus, ang Dios nga Kristo mipuyo sa lawas ni Jesus ug bas duol sa katawan, nagpakita siyang gugma ug kaluoy pinagi sa mga buot ug mga pulong. Sa tamang panahon, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa bugtong anak na si Jesus sa pamamagitan niya. Ang Diyos ay Kristo ay nakatira sa kanyang katawan at naging mas malapit sa tao, pinakita sa kanyang pag-ibig at awa sa pamamagitan ng mga gawa at salita. Ganito po mga kapatid, ang atong Ginoong Hesus usa ka lalang nga gipakatawo diha sa Sambakan de Santa Maria. Apan ang Dios nga maong Kristo higala sa pagbugda sa kalibutan na anadaan. Sa diha nga nagpakatawo si Jesus, ang Dios makapuyo ngadto sa iya. Kaya ang Dios nangita siya og lawas nga iyang puyan aron mapaabot ang iyang katuyuan. That is why ang Dios nga Kristo mao to nagpuyo sa lawas ni Jesus. So ang tuyo sa Dios nga man mao ang pagluwas sa katawan, tungod kay nakita sa atong Dios nga man nga ang katawan nagasupak ug nagabuhat sa mga supak sa kabubuton sa Dios. Busa ang atong Ginoong Kristo mao'y lukat sa mga taong unang mga panahon. Unya sa pagdupan niya mga igsoon didto sa krus, ang sala imbis gidupan niadtong pagdupan niya igsoon, ang sala wa maputol hangtod karon, nagapadayon siya, wala maputol ang sala. That is why mga kaigsunan, ang Diyos nagpadala sila, ang Amahan ug ang Anak nagpadala sa Espiritu Santo. Mao na atong tan-awon karon mga kaigsunan. Sa Juan 1:14, ang pulong nahimong unod ug nagpuyo sa uban sa katawhan. Ang Juan 14 ngayon, ang salita naging tao at nanirahan sa atin. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Ama, ningon si Jesus. Ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama. Siya ang hulagway sa dili makita nga Dios.
Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang misyon ni Jesus, mga igsuon, miyan ni aron mangita ug muluwas sa mga nawala. Ang Lucas 19:26, ang iyang mission mao ang pagdala sa kaluwasan ug paghuman sa tanang pagdaog sa sala ug sa kamatayon. Si Jesus dumating upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ang kanyang mission ay dalhin ang kaligtasan at tapusin ang lahat ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang Juan 14:6 gaingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa aman kun dili pinagi kanako. Mao na mga kaigsunan. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ang 28:18 hangtod sa 20 sa Mateo, si Jesus pipadayon nga naging gihatag kanako ang tanang sa langit ug sa yuta, busa panudlo kamo mga bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tulo kini igsoon nga ipadayag sa Dios. Mauna nga ang si Mateo nagapadayag nga mga bautismo diha sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. So dunay pangalan mga kaigsunan. Busa ato gyud ning ila-ilahon ang tulo ka pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa Amahan ay baluta nga pangalan nga Jehova. Ang Anak mao katong buntong anak nga si Jesucristo. Di na ito pwede ilistan ug laing ngalan diha igsoon. Ug ang Espiritu Santo mao kini ato imantala mga igsoon dinhi sa pundok sa mga magtutuo ni Dr. Hilario Camino Bungcado, especially dinhi sa Babak Central Church sa BWR, nagamantala kami igsuon ug higala sa pagpadayag sa Espiritu Santo diha sa lawas ni Dr. Bungcado nga saad sa Dios nga ikatulo ka pagpadayag. Diha ang ikatulo ka pagpadayag sa Dios diha sa Espiritu Santo. Kaya man gisaad. Nagsaad ang Dios sa Biblia. Matod si Jesus 14, Juan 14:15-16, kung nahigugma ka mo kanako, pagabuhaton niyo ako mga sugo, og ako magampo sa man, og ang Amahan magahatag kaniyong lain, nga maglilipay ka mong Espiritu Santo. Higalang igsuon, ipadala niya ka sa Amahan, magampo si Jesus, tabang, para mapadala sa Amahan ang Espiritu Santo. Unya inigan sa Espiritu Santo, magasulti siya, may tungod ka nako, og mutudlo igsuon. So meaning, ang Espiritu Santo doon ay persona. Mga kaigsunan, klaro ang kasalatan. Gipadayag niya sa Biblia, ingon si Jesus, inig-ani sa Espiritu Santo, siya magatudlo, magabadlong sa sala sa kalibutan. Mga kaigsunan, doon ay persona ang Espiritu Santo. Ug atong susiyon, ug kinsa karon ang katumanan sa gisaad ni Jesus nga mao ang maglilipay nga mga Espiritu Santo. Mao kini mga igsoon ang kasulatan. Bisan ang kasulatan nagapadayag, human misaka si Jesus sa langit, ingon sa Pilipos 2:9. Tungod dinhi gibayaw siya sa Dios kinsa si Kristo. Ngadto sa katasan, sa dapit sa kalangitan, o gihatag siya sa ngalan, gihatagan sa ngalan nga labaw sa tanang pangalan. Tanawa, si Jesus diri sa kalibutan inailan na. Ang Kristo na ilado ng mga igsoon. Pag-abot niya dito sa katasan, sa kalangitan, gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang pangalan. O kiningalan na atong tanawon igsoon ug usa ni pangalan na ug usa ni pangalan na adto ta kang Isayas kapitulo 62 bersikulo 2 nag-ingon, og ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong ug ang tanang hari makita sa imong maya kisaginan si Jesucristo pagkayam mga kaigsunan tibanan, og ikaw pagkatagod sa usa ka ngalan nga bago nga igangalan gikan sa baba ni Jehova. Tanaw igsoon, ang kasulatan mo nagtudlo ug nagtugan nga si Jesucristo pagkayam sa katasan, gihatagan siya ngalan nga labaw sa ngalan. Unsa ngalan na? Usa ka ngalan nga bago. Gikan sa baba ni Jehova. Sumala sa Isayas 62 bersikulo 2. Igsoon o kaba ang imong Biblia. Higala nagsunod kita unsa ang patakaran, unsa ang gipamulong ni Jesus ug atong gisunod ang iyang mensahe. Mao ni importante karon mga kaigsunan, masabtan nato ang mensahe ni Ginoong Jesucristo. Ayaw ilansa ang iyang pulong lang. Igsoon, susuya ang iyang pulong asa panunong o kinsa ang katumanan sa iyang pamulong. Mao kini igsoon ang katumanan. Ang Espiritu Santo bilang katong persona ng Diyos sa pamamagitan ng nimong kado ikipremyo. Yan po mga kapatid. Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit,
Ayon sa Pilipos 2:9, dahil dito ay siya lubos na itinataas ng Diyos, binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang tanong, ano ang pangalang ito? Higit sa pangalang ni Jesus? Ayon sa 62, versikulo 2 ng Isayas, at makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran at lahat ng hari ang iyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa isang bagong pangalan na ipangalan ng bibig ng Panginoon. Imagine it, son. Kining ngalana, dadawat ni Jesus dito sa pakayab. Sa katasan, kining ngalana, matod ni Jesus sa bugna 3:12. Or pinanayag 3:12 ikson ng ingon. Kadtong makadaw, pagabuhaton ko siya ngaligi. Sa templo sa akong Diyos, ug dili na gayon siya makagulang ikanto. Og sulatan ko siya. Ingon si Jesus, og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Diyos, og sa ngalan sa syudad sa akong Diyos. Ang bagong Jerusalem manaw gikan sa langit, gikan sa akong Diyos, og sa akong kaugalingon nga bagong ngalan. Mismo si Kristo nagpadayag ngano sa siya bagong ngalan. Unya katong tawo mo daw iyang sulatan ining ngalan. Mga kaigsunan, klaro ang nagtatagumpay ay aging gagawing haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas paroon kailanman. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bubaba mula sa langit, mula sa aking Diyos, at isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Mismo si Jesus gasulti nga na siya bagong ngalan nga diin gidawat o gituhan kini mga igsoon sa mga magtuto sa simbahan sa Equilibrium Religion ubo sa liderato dinhi ni kanhing Reverend Ansi Mariano nga sinugo ni Dr. Hilario Camino Mungkado, ilabi na din sa Babak Central Church, Mungkado Colony, Babak Ikakus, ubos usab sa liderato ni kanhing General Isario Daguman ug Tomasa Daguman nga sila usab nga sinugo ni Dr. Mungkado. O kining nga lana wala may hils kibutan kay ang kasulatan nagaingon si Jesus mismo ang nagsabi na mayroon siyang bagong pangalan at tinanggap ng pinanawalaan at mga nanampalataya sa simbahan ng Equilibrium Religion sa pamuno noon ni Reverend Ansi Mariano na sinugo ni Dr. Mungkado, lalo na ni dito sa Babak Central Church, Mungkado Colony, Babak Igakos, sa ilalim din ng pamumuno ni Isario Daguman at Reverend Tomasa Daguman, na sila rin ay mga sinugo ni Dr. Mungkado, at ang pangalang ito ay hindi pakikilala sa buong mundo sapagkat ayon sa kasulatan sa Bugna 3:12 o Bugna 2:17, ang Bugna o pinadayag 2:17 nag-ingon, ang may igdulongog magpatilingog siya sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia, ang makadaw pagabuhaton ko siya nga haligi, ang makadaog paghatagan ko sa mana nga tinago ug paghatagan ko sa usa ka jutay nga bato nga maputi ug sa jutay nga bato masulat ang usa kabag-ong ngalan nga wala hiilhi ni bisan kinsa kung dili adtong nakadawat lamang niini. Mga kaigsunan, klaro ang kasulatan, dili mailha sa katawhan, dili mabasa tungod kay wala masulat. Kisay nakailalang kadtong nagadawat lamang niini. So ang nagdawat nini mao rin nakaila niya ng pangalana. O kining ngalana mao si Equilibrium, ang bagong ngalan ni Kristo nga Diyos, diha nagpuyo sa lawas ni Dr. Mungkado nga mao'y persona niini. Igsunog igala atong subayon ang kasulatan, ang mga tagna, ang mensahe sa atong Ginoo sa Kristo. Mga kaigsunan, ubos sa landong sa Equilibrium Religion diri sa Babak Central Church, kami nagapamatuod ug nagapantala ug nagasunod sa mensahe ni Jesus Christ nga ipadala ang Espiritu Santo ug magatudlo siya, magabadlob sa sala sa kalibutan. Diin kami nagatuo, mga kaigsunan, diha kang Dr. Mungkado mo'y katumanan sa saad sa atong Ginoo sa Kristo. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa Iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana at bibigyan ko siya ng isang maliit na batong puti. At sa batong iyon ay nakasulat ang isang bagong pangalan na hindi nalalaman ng sinuman kundi nang tumatanggap lamang nito. At ang pangalan ito ay si Equilibrium, ang bagong pangalan ni Kristo na Diyos na nanahan sa katawan ni Dr. Mungkado na siyang persona nito. Gipadala ang Espiritu Santo aron pagbadlong sa sala ug magpabilin sa mga magtotoo. Ang Espiritu Santo naghatag kusog
giya, nagtabang sa mga magtutuo sa pagpadayon silang pagtuo o magsulti sa umaabot nga pangitabo o magasilot o maghukom. Ang rulyo sa Espiritu Santo, badlongon niyang kalibutan may tungod sa sala. Sumala sa sulat ni Jesus sa Juan 16 versikulo 8. O siya kumuani na ang Espiritu Santo pagabadlongon niya ang kalibutan matungod sa sala, sa katarungan ug sa paghukom. Mao ni trabaho sa Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo dunay persona nga mutudlo, mubadlong sa sala sa kalibutan. Kaya kung wala siya persona igsoon, usaw niya pagtudlo, pabadlong. Klaro mga igsoon ang kasulatan. Si Jesus mismo nagpadayag. Busa atong sabton ang mensahe ng Ginoong Hesus. Ang uban maingon nga Espiritu Santo walay persona. Higala igsoon. Usa pagtudlo niya, usa pagsulti niya. Kung walay persona, higala igsoon. Susihon nato ang kamaturan. Ang Espiritu Santo ay sinugo upang sawayin ang kasalanan at manahan sa mananampalataya. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kapangyarihan, gumagabay at tumutulong sa mga mananampalataya upang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. At siya rin ang nagpapayag ng mga mangyayaring hinaharap at nagpaparusa o humatol. Ayon sa sinabi ni Jesus, ang Espiritu Santo ay magsasaway sa kanilang libutan tungkol sa kasalanan. At pagdating niya, ang Espiritu Santo ay magsusumbat sa sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghuhukom. Ang pagbadlong ni Dr. Mungkado Igsoon, kay si Dr. Mungkado mao may among giila nga persona sa Espiritu Santo gipadala, siyang katumanan sa giminsahe ni Jesus Christ, inighani sa Espiritu Santo, siya magbadlong sa sala sa kalibutan. Mao kini ang pagbadlong Dr. Mungkado. Naghimo na siya doktrina nga gitawag og man's moral concept. Konsepto mo sa tao, di lang stricto kining sundon ug tumanon sa magtuto. Tungod kay ang tuyo sa mga doktrina mao pagpahilayo. Mahilayo ang tao sa tanang dagway sa kahilayan, kabisyonan o kasalanan sa kalibutan. Aron maangayan unya sa pagpuyo sa giandam sa Dios nga bagong langit ug sa kabagong yuta. Din kini andamon sa Dios alang sa mga pinili. Sumala sa sulat sa Pinadayag 21:1. Ug nakita ko ang usa ka langit ug usa ka bagong yuta ug usa ka yuta nga bago, kay ang naunang langit ug ang naunang yuta nangagi na ug wala na ing dagat. Kapatid, ang pagsaway ni Dr. Mungkado ay papagitan ng doktrinang man's moral concept na dapat mahigpit na sundin at tuparin ng mga mananampalataya sapagkat ang layunin ng doktrinang ito ay mailayo ang tao sa lahat ng anyo ng karumihan, bisyo at kasalanan sa sanlibutan ito, upang siya ay maging karapat dapat na manahan sa inahanda ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa na inalalaan ng Diyos para sa kanya mga hinirang. Ayon sa nasulat sa Pinadayag 21, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong yuta, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na at wala na ring dagat. Mga kaigsunan, ang Isaias 66 versikulo 22 na iyon, kay ingon ang bagong langit ug bagong yuta nga akong pagabuhaton, ingon ang Ginoo, magpabilin sa akong atubangan, ako ang Ginoo nagsulti nini, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong mangalan. So kanang bagong langit bagong yuta andamon sa Ginoo na ug mao kini puy-an sa tanan niya mapinili mga linuwas. Mga kaigsunan, kinahanglan masabtan nato sapagkat kung paano ang bagong mga langit at bagong lupa na aking ililikhain ay mananatili sa aking harapan, sabi ng Panginoon, gayon din mamanatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Sa Juan 16 versikulo 8-9, igsoon higala si Jesus mingon, unya inig abot niya kisa ang Espiritu Santo, iyang pailhon ang tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa paghukom sa silot. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. Tanaway so, klaro ang Biblia. Sinabi ni Jesus, at pagdating niya kanyang ihahayag sa mga tao sa sanlibutan ang tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at paghatol tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasalampataya sa akin. Mga kaigsunan, balik ang Juan 14:26 ng ingon, apan ang maglilipay ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan. Imagine na, ipadala sa Amahan sa akong ngalan, ingon si Jesus, pag magpahinumdum sa tanan nga butang nga akong gisulti kaninyo. So klaro igsoon ha, ngunit ang mamagitan ang Espiritu Santo isusugo ng Ama sa aking pangalan ang magpapaalaala sa inyo
ng lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo. Buhat 1:18. Buhat 1:8. Apan magadawat kamo og gahom kun ang Espiritu Santo moabot kaninyo ug kamo mahimong mga saksi kanako. Datapat tanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo sa inyo at kayo'y magiging mga saksi ko. Mga kaigsunan, klaro ang kasulatan. Tinaw, nagpadayag ka nato nga siya ang katumanan sa saad sa Diyos. Kaya mangita ka mga igsoon. Naagi persona sumala ni Jesus. Ngay pa niyang laing maglipay. Kaya unang maglipay siya man. So yung gani siya sa Juan Kapitulo 14, huwag ko masayap si Tigutso, nga mayo nga mahawa ko kay kundi ko mahawa ang Espiritu Santo diliwan hi. So makisong klaro kayo. So ang Espiritu Santo mao ang kusog nga nagpalikod sa pagtuo, nagpadayon sa buhat sa kaluwasan sa kinabuhi sa mga totoo. Ang Espiritu Santo ay magkapangyarihan ng nagpapatibay sa pananampalataya at nagpapatuloy sa gawain ng kaligtasan sa buhay ng mga nanampalataya. Ang Roma 8:14 ang tanan nga ginagihan sa Espiritu sa Diyos mao ang mga anak sa Diyos. Apan ang bunga sa Espiritu Santo mao ang gugma kalipay pagpasensya kapag mapuangon pagkamatinud-anon pagkamatinahuron pagpugong sa kaugalingon. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan at kabaitan, pagpakumbaba, pagpipigil sa sarili. Mga kaigsunan, klaro ang kasulatan. Igo na itong isunod ang mensahe ni Jesus Christ. Importante mga kaigsunan. Ang atong Ginoong Jesucristo tuwa na sa likuran sa itong kamot sa itong amahan. Busa mingon siya sa Mateo 23:39 nga sultihan ko kamo, ilan niya mga apostles, sultihan ko kamo nga dili na kamo kung makakita ka na ako pag-usap. Inigsakan na ako dito. Di na mo kita ka na ako pag-usap. Buot pasabot mga kaigsoon tungod kay siya magpadala ng lain. Maong Espiritu Santo o kini mga igsoon atong dawaton. Mga kaigsunan sa pundok sa mga magtuto sa BWR, Equipe Public Religion, din sa Mungkado Colony, Babak Central Church, kami nagamantala sa Espiritu Santo diha sa lawas ni Dr. Mungkado nga diin mo'y napuy-an sa bagong ngalan ni Kristo nga Diyos nga mao si Equi Prelibium. Mga kaigsunan, balikod ko ang Diyos sa atong gialagaran, dili patay nga Diyos, o dili buhi nga Diyos, dili hilom nga Diyos, o dili layo nga Diyos. Siya ang usa ka Diyos nga buhi nagpadayag, kaniadto isip amahan, unya diha kag Kristo Jesus, o karon pinagi sa Espiritu Santo, nga pangutana karon mao kini. Giyon sa nato pagtubag nini nga pagpadayag. Ato ba ning discovery, ato ba gisusi ang matag usa ka pagpadayag. Mga kaigsunan, klaro ang kasultan. Hinautod nga atong ilhon ang amahan sa ngalan nga Jehova. Sundon ang anak nga si Jesucristo ug dawaton ang tuhan ang Espiritu Santo diha ka Mungkado Equilibrium nga mogiya sa atong kinabuhi sa pagbuhat ini atong masinati ang tinuod nga kinabuhi nga gikan sa Dios. Mga hinigugma kaigsunan, atong nakita ug nasabtan nga ang Dios nagpadayag siyang kaugalingon sa tulo ka hugna. Una diha sa amahan nga nagbuhat ug magmamando sa tanang butang. Ikaduha pagpadayag sa Dios diha sa anak pinagi ni Jesucristo nga mipadayag sa dakong gugma sa Dios pinaagi sa kaluwasan. Ug ikatulo diha sa Espiritu Santo gisaad nila nga nagpuyo ug nagbuhat sulod sa kasing-kasing sa mamagtotoo ug magabadlog siya. Mao hinungdan mga igsuon si Dr. Mungkado dawat o giila sa mamagtuto niya nga ang katumanan sa tubag sa gisaan ni Jesucristo nga nig-ani sa Espiritu Santo mga badlong siya sa mga sala sa kalibutan pinaagi sa doktrina sa konsepto moral sa tao. Tungod kay ang doktrina unod sa doktrina sa konsepto moral sa tao mao pagbiya sa tanang kasalanan sa kalibutan, pagbiya sa tanang bisyo sa tibok kalibutan igsuon. Mao ni katuyuan siyang doktrina. Unya si Jesus bigon nga inigani sa Espiritu Santo magakuha siya sa mga ako ug inikuha niya sa mga ako iya kong pasidungan ug iya kong himayaon. Mao na mga kagisunan klaro kang kasulatan nga inigani sa Espiritu Santo magakuha sa mga iya kang Hesus. Usa man tong iya kang Hesus katong gahom sa langit ug sayo tagagihatag samahan sa iya. Mao to'y kuhaon niya ug ihatag niya
dito sa Espiritu Santo, ug kuhaw sa Espiritu Santo, ug ang Espiritu Santo magpa sinugong sa iya. Una ka na magigsunan, kining tulog ka hugda, dili tulog ka lang laib Dios ha. Baigsoon ko dili usara ka Dios nga nagpadayag sa iya kaugalingon sa lalay paagis panahon. Aron matuman ang iyang plano sa kaluwasan sa katawhan. Ang amahan nagplano, ang anak nagbuhat sa kaluwasan, ug ang Espiritu Santo nagapadayon sa paggiya, sa pagbadlong o pag-usab sa kinabuhi sa magtuto ug buhay, pag maghukom sa silot. Busa atong paglakaw sa pagtuigson, atong dawaton ang bug-os nga buhat sa Dios, ang gugma sa amahan, ang grasya sa anak ug ang gahom sa Espiritu Santo. Kay mga kaigsunan atong hinumduman, balikon ako ng Espiritu Santo adunay persona. Diin igsoon sama kang Hesus ang Kristo. Sa wala pa magpakatao ang Hesus, wala pa'y persona ang Kristo. Sa diyang natao si Hesus mga igsoon, ang Kristo ka Diyos gapuyo sa nawas ni Hesus. Mao to yung gahom. Ang Diyos di makita, di mahikap. Ug katong Kristo ha, adunay bag-ong ngalan, sumala ni Isayas nga dunay bag-ong ngalan si Kristo. Ug kanang Kristo nga Dios bag-ong ngalan si Ekiplibium. Dios usab igsoon. Mao na nga atong tan-awon ug unsay kasulatan nakalatid ba sa tanan sa Biblia. Importante igsoon ang atong pagtuon nakalatid sa Biblia ug naka-anchored o naka-angkla kini sa Biblia. Higala igsoon subayon ang mga mensahe diha sa kasulatan. Kaya ang tanan nakalatid dito ug subay na to ang tagna kinsa ang katubanan sa mga tagna nga gisulti ni Hesus gikan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa pagbuhat nini mahimong klaro atong kinabuhi ang higpit nga pagpadayag sa Dios ug ang iyang ngalan mahimaya karon og sa walay katapusan. Higalag igsoon nining kagabion hinaut nga nalandagan kita sa pipila lang ka mga minuto ug mga paghatag natong minsay pinagi sa Biblia. Wala mga igsoon atong subayon ang kasulatan sa minsay ni Jesus Christ. Importante masundan nato unsa ang gipadayag ni Hesus Kristo. Kay kung maglansang ta sa kang Kristo igsoon ingon niya, dili na ko kita kana ko pag-usab. Hangtod magay ko mo dalay ko ng magani sa ngalan sa Ginoo. Busa igsoon kay nagpadala na sila laing maglilipay. Nga mga Espiritu Santo idawato nato. Kanang gipadala niya kay mao na gitugyanan ni igsoon kay tulog siya kahugna sa pagpadayag sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug kining Espiritu Santo gidawat sa mamagtotoo nga si Dr. Bungkado ang lawas nga gipuy-an sa Dios nga pag-ungalan ni Kristo nga mao si Ekiplibium. Hinaut igsoon ining atong pagpadayag maablihan tong hunahuna ug dugang kasayuran. Kung gusto ka mo madugang pang mga impormasyon, sunod lang kamo sa atong YouTube channel sa Mungkado EB Broadcasting Ministry. Makita ninyo og inyong makuan ang atong mga pagpasabot diha, inyong sinati og dungog mga igsoon. Hinaut nga ang pulong sa Dios ning kagabion magapanalangin sa tanang nagapamati asa magkakaroon dapita igsoon gala nagapamati ang Dios magapanalangin kanimo. Unsa man imong problema, unsa man panginahanglan, ang Dios maga-provide kanimo. Di man igsoon ang pagtuo kung wala kini, walay kalipay ang Dios kanato. Busa tuoy ang Dios nga siya ang provider, tuoy ang Dios nga tagya sa imong kinabuhi, tuoy ang Dios nga siya ang tagapag-supply sa matag adlaw nga imong panginahanglan. Galay igsoon ako kang gangyo sa pagduko aron kita magaampo ug ako ning tapuson sa pagampo higala ug mga kaigsunan. Dalaygon og mahigugmaon ang mga Dios Ginoo nining kagabion. Salamat Ginoo sa imong mga pulong, hinaut Ginoo sa among kasing-kasing abli, among kasing-kasing una-una Ginoo sa pagdawat sa kamaturan nga ikaw Ginoo nagahatag og mensahe kanamo. Ikaw nagapadala sa Espiritu Santo Ginoo nga aron among dawaton Ginoo ug mao among subayon ang pagtulong ng iyang gibilin kanamo. Hinaut pa o Diyos nga ikaw magagiya kanamo, nasayod kami Ginoo nga ikaw gamhanan tag isa mong kinabuhi. Uban niya matag-usa, ilabi na Ginoo sa mga kaigsunan karon. Nagapamati Ginoo ilang madawat ikaw Ginoo. Nga dawaton lang ang tinuod nga kamatuoran diya sa Espiritu Santo sumala sa imong mga pulong padayag diya sa balaang kasulatan. Dalaygon ka o Dios ning tanan. Among ibalik ang dakong luhog himaya diya sa pangalan gamhanan, sa ngalan sa Amahan, sa ngalan nga Diyoba, sa Anak sa atong Ginoong Kristo ug diya sa balang Espiritu Santo bag-ong ngalan ni Kristo diya kan Dr. Bungkado ikwi prelibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o Amen.
sa Dios. Hinaot na kini makakaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalingkog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita. Naghihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.